Okay lang bang mag-pray? Oo naman. So magpipray tayo. So dalawa pala yung ating prayer ngayon, no? So number 1, yung prayer natin para kay Brother Peter Gardenia bukas. So yung mga regalo ninyo, ihanda nyo. Kung hindi nyo nadala, Ibalik na lang. Gcash na lang. Follow na lang. na lang. At saka, pwede naman sa Gcash. Pwede naman. Yes natin. Uso na nga yung Yan. Jesus. Pag po kayo mahiya, pasok po kayo. Dito ka dali. Taluin dito. Yan, papasok po po lahat. Huwag po kayo Dito ka sa mahiya. akin kasi si upusin namin. Yan. Nanay, dito po kayo. Bigyan mo kay nanay. Wala ka dito. Bigyan mo. Kuhanan mo yung upuan para sa senior citizen. Okay, sa harap, senior Ayan, citizen. nanay, dito po kayo. Ayan, ayan. And at the same time, ipapag-pray din natin itong bahay na to. So, baka bukas lang, naka-tiles na yan, no? Tapos, naka-marble na. So, ganun lang naman yun maaring bukas, di ba? Naka-tiles na yan, naka-marble na. So, yun. So, para sa mga okay na kayo, kalabitin yung katabi mo. Saglit ha. Kalabitin mo katabi mo. Suglit. Suglit yun. Kalabitin mo katabi mo, sabihin mo, makinig muna tayo sa magandang lalaki sa harapan. Magandang lalaki sa harapan. Yan. So, okay. Hindi yung padre kasi ganyan kami dito ganda. Ganda? Hindi pa yan. Ano pa lang yan? It is just a tip of the iceberg. Lalagyan pa ng chandelier yan. Lalagyan pa yan. Ganun yun. Lalagyan pa nga ng ano yan elevator. O kaya escalator. Pwede na rin walkator. So sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Reverend Ricardo Di Carillo. Yan. Ricardo Carillo. Yan. So sila, matagal ko na silang kilala. At ako, para sa akin, hindi na sila ibang tao sa akin, parang pamilya ko na sila. Nakilala ko sila a long time ago pa. Binata pa po ako noon. No? Ate Aloha, si Ate Inday. No, na-miss ko lang si Kuya Paro, si Kuya Ronnie, na-miss ko lang. Kaya nauli, wala tayong magagawa, ganun ang buhay So, binata pa ako, kilala ko na sila. Ganoon. So, ngayon ako ay may asawa na at 3 anak. Yung aking panganay na anak ay engineer. At may manugang na ako. At the same time, buntis yung manugang ko, makanganak na siya. Yung pangalawa kong anak is a lawyer. At nagkatrabaho sa biggest law firm sa Pilipinas sa ngayon. Yan, he graduated sa Ateneo Law School, second honors. At nakapasa ng bar 22 o 2023, hindi ko na alam. So sa ngayon, nasa biggest law firm siya sa Pilipinas. So, at yung bunso ko namang anak ay katatapos lang kahapon, graduate siya kahapon sa PICC. So nagtapos siya sa FEU ng sa Institute of Tourism and Hotel Management. Institute of Tourism and Hotel Management. So 3 yung anak ko sa isang asawa lang. Nililiwanag ko lang. Nililiwanag ko lang po. 3 yung anak ko sa isang asawa lang. Na kung tawagin yung aking may bahay si Mama Ging. At yung panganay ko nga ay engineer, pangalawa ay lawyer, isa ay katatapos lang niya. Ayun, nakuha natin. Yun, di halata parang 16 lang ako. Pero ako po ngayon ay 61 years old na rin. Sa madaling salita, nung namit ko sila Ate Aloha, sila Cherry, sila Franco, sila Peter, maliliit mong bata yung mga yan. Ako'y binata pa rin at the time. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos, sabi nga at the end of the day, tayo-tayo pa rin. Habang may buhay, tayo-tayo pa rin. Gusto niyo bang palakpakan si Lord? Yan. Kung malakas mo malakpak, ano yan? Mas maraming puto mamaya yan. So ngayon, magpapasalamat tayo sa Lord sa dalawa. Sabi nga, ipapasalamat natin yung araw ng birthday ni Father Peter bukas. So ano na siya, 48 na? Parang kailan lang, no?
Sabi ko nga, nung narinig ko sila, mga bata pa sila, binata pa ako dala, sa totoo lang. Tapos, ipapag-pray din natin tong bahay na to. Hindi pa tapos, lalagyan ng escalator, lalagyan ng chandelier, ipapatile si Papa Marmol. Pero, so ngayon, ipag-pray na natin, no? So, maikli lang ito. Una, itong araw na ito ay araw ng pasasalamat. Bakit pasasalamat? Kasi another year ang idadagdag ng Lord kay Brother Peter. Yun. And secondly, ito'y pasasalamat kasi blessing ito ni God. Yun. Dapat lagi tayong marunong magpasalamat kay Lord. Di ba? Anong ginagawa bago kumain? Nagdadasal. Di ba pinipicturan, pinupos? Hindi nakakapagdasal. So dapat magdasal muna at magpasalamat sa Diyos ano man yung ating tinatanggap sa Lord. Yun. Kaya sa araw na ito ay araw ng pasasalamat. Actually, ako po'y busy kasi kaninang umaga, kasi si Police Major General Bernard Bana ay nalipat ng Western Command dahil in preparation para sa katahimikan ng Mindanao. No? At siya yung aming head sa Bless Our Camps ministry at my brothers and sisters keeper, sapagkat ako ay nagtuturo sa kapulisan at sa lahat ng public servant sa buong Pilipinas. So, kaya kanina ay meron kaming biglaang meeting with Police Major General Bernard Bana. So, pagkatapos noon ay tumuli na ako rito. From Krame, straight na ako. So, kanina kila Sister Nena, nagritas lang ako ng konti. So, direkta na ako from Krame, tumuli na ako rito. So ako'y nagtuturo sa mga kapulisan at sa lahat ng public servants. And at the same time, ako rin ay nasa radio, nasa television at nasa KOJF Church, YouTube, Facebook, and TikTok and Instagram. KOJF Church, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Kanina nga sabi ni Ate Aloha, magpapa-opera daw siya sa Catarata. Actually, last June 22, nung nagpray ako ng mga may sakit, isa sa maraming pinagaling ng Lord yung Catarata. Panoorin po ninyo kay OJF Church, YouTube, Facebook, or TikTok. Especially YouTube para mahaba at saka yung Facebook. Makikita nyo ron yung mga pinagaling ng Lord sa mata. At saka at the same time, yung mga hindi nakakalakad, hindi nakakatakbo, miraculously nakalakad nakatakbo. Kasi God is a God of miracle. Ang Diyos ay Diyos ng himala. What is impossible with men are all possible with God. So siguro I will take this opportunity mamaya, ipag-pray natin si Ate Eloha. At kung sino pang may sakit dito, and God will move mightily sa ating kalagitnaan. Tsaka Sister Nena, ipapag-pray natin. Hina daw ng pandinig nito eh. Yun. Oo. Meron akong kilala, malabo ang mata. Pero pag pinakita mo sa kanya yung 1,000, alam niya 1,000. 1,000 lang pala. Kaya lang yung 1,000, hindi siya naririnig eh. Hindi siya naririnig. Yun. So sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change the shifting shadows. So, ibig sabihin, lahat daw ng mga magagandang bagay, galing sa Diyos. Kaya, huwag niyong isipin na mahirap kayo, sa Diyos galing yan. Hindi. Huwag niyong isipin na kayo ay may karamdaman galing sa Diyos yan. Hindi. Lahat ng problema, pagsubok, laban ng buhay, lahat ng pangit na nagaganap sa mundo ibabaw na ito, hindi yan kay Lord. Si Satan galing yun. Kasi lahat ng mga magagandang bagay na galing sa Panginoon, sa Diyos yun, di ba? O tingnan nyo yung katabi ninyo. Di ba ang ganda, ang gwapo? Sa Diyos yan. Sa Diyos galing yan. Yun. Kaya magpasalamat tayo na ang lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. At pag nagbigay ang Diyos ng mabuting bagay, hindi lang yan minsanan ha. Tuloy-tuloy ang blessing ni God. Tuloy-tuloy. Huwag natin isiping one time lang yung blessing ni God. Huwag natin isiping ganon. Kasi ang Lord nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa mabuti ang Diyos eh, di ba? Lagi natin naririnig, God is good, and all the time, God is good, di ba? Lagi natin naririnig yun.
Yun. At basahin ko lang dito, sabi dito, yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and the earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor comes from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Kapag nakakita ka ng mahirap, hindi niya kasalanan ang maging mahirap. Pero pag namatay siyang mahirap, kasalanan niya. Kasi ibig sabihin, hindi siya nagpursigi. O natin, yung isilang kang mahirap, wala kang kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na. Bakit? Hindi ka nagpursigi. Hindi ka nagpunyagi. Gets natin? Hindi ka nangarap. Hindi mo ginustong umunlad. So, yun. Kaya, hindi kalooban ng Lord na tayo ay naghihirap at nagdarahop. Ang kalooban ng Panginoon, pasaganain tayo, pagpalain tayo, i-bless tayo, i-promote tayo, i-exalt tayo ng Lord. Yun ang nais palagi ng Panginoon sa atin. Nakuha natin. At ang sabi sa Deuteronomy 8:17 to 18, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability, pagkasabi ability, to produce wealth, and so confirms His covenants, which He swore to your ancestors, as it is today. So ang Diyos daw, ang kayamanan, hindi naman niya nilalaglag sa langit yan eh. No? Pero binibigyan tayo ng Diyos ng ability, ng kakayanan, kapasidad, upang sa ganun umunlad, yumaman tayo, managana tayo, di ba? Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas para magtrabaho. Bakit yung marami nagkakasakit? Paano? Kung konting kita lang, bili ka agad ng sigarilyo. Magkano yung sigarilyo? 10 pesos. Tapos anong mapapala mo sa sigarilyo? Throat cancer, lung cancer, di ba? Nagkakasakit tuloy. Imbis na ipunin yung pera, binibili ng sigarilyo, nagkakasakit tuloy. Tapos pagtanggap ng pera, pagtanggap ng sahod, imbis ipunin, bibili na ni Red Horse. Pagkato Red Horse, 65. Di ba? Kahit babae, iba ng panahon ngayon, kahit babae ngayon, manghihirap na. Bisa nga, mas malakas pang kami ng mga babae ngayon. Kaysa sa panahon. Diba? Mas malakas pa kami ng mga babae. Mga babae pa nga nagyayayang uminom ngayon. Ang titindi eh. Ngayon, diba? Imbis na ipunin yung pera, nabibili ng alak, Alfonso, diba? Sanmig Light. Anong nangyayari? Cirrhosis of the liver, fatty liver cancer. So, ang daming namamatay. Diba? Dahil sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. At pangalawa, yung iba, pag nakumita ng pera, iniisip ka agad kung paano makapagsugal. Ang sugal, walang kwenta yan. Papanalunin ka, tapos, magiging addict ka. Magsusugal ka na naman, namamalayan mo yung panalo mo na uubos na. Imbis na ipunin mo na lang yung pera mo, natatalo patuloy sa sugal. Kaya nakapagpatapos ako ng engineer, nakapagpatapos ako ng lawyer, nakapagtapos ako ng ITHM, Institute of Tourism and Management, kasi wala akong issue. Hindi ako nagsusugal, hindi ako nanigarilyo, hindi ako ng alak, wala akong bisyo. So yung mga pera ko, naiipon ko na lang. Kaya pag nangihingi sila ng pera, bibigay ko. Kahapon lang, pagkatapos namin sa PACC, nag-late lunch kami. Magkano yung late yung lunch namin? 5,000 mahigit. Ilang piraso lang kami kumain. Ganun na kataas ang presyo ngayon, di ba? Lahat tumataas. Ako lang ang hindi tumataas. Kaya ikaw, uminom ka ng cherry pear. O mag-groovy ka para tatangkad ka. Effective yun. Pag yung mga anak ninyo medyo maliit, painumin nyo ng groovy or cherry pear. Effective yun. Totoo yun. Kasi yung pinsan ko is doktor eh. Inaano niya yun, piniprescribe niya yun. Groovy, mga ganon, cherry pear. Depende sa edad, tanongin niyo yung drugstore. I-reseta yun, tapos tatangkad. Kaya lang yung bata, medyo kukulit. Kukulit. Pag kumulit yung bata, ayos lang yan.
Mas maganda na ang bata makulit kaysa may sakit. Tama, di ba? Mas maganda na makulit kaysa may sakit. Eh pag may sakit, mahirap. Eh kailangan siya makulit, di ba? Okay lang yan, di ba? Eh meron pa ako isang kilalang bata. Sabi ko, ang kulit-kulit mo. Sabi niya sa anak niya. Sabi ng nanay niya, ganyan ka rin ng bata ka, makulit ka rin eh. Nagmana sa iyo yan eh. Kaya minsan, huwag natin pag-sisihin yung mga bata, baka sa atin din nagmana, no? Yan yun. Yun. So, ibig sabihin, lahat ng mga mabubuting bagay galing sa Diyos. Tapos, binibigyan tayo ng kakayanan para umunlad tayo, managana tayo, lumakas tayo. No, kagaya na sinasabi ni Ate Aloha, uuwi siya ng Samar. No, saan nga kayo sa Samar, te? Eastern Samar. Kami, taga Northern Samar. Alin Samar kami. Kaya naiintindihan ko rin yung, may halo na kasing Bicol yun eh. Kaya ang salita nila ron, may wara, may waray. O, pero pares din, hindi na ako, wala na akong practice eh. Pero yung Bisaya, intindi ko yun. Kasi yun ang kinalakihan ko. Yun. So, yung nanay po ninyo, 104? Ilan kayo po, ilan taon na po kayo? 70. 70, mo, no? Eh, yung iba, 20 years old, hinihila na yung paa eh. 20 years old pa lang, hinihila na. Eh, paano? Diba? Ang lakas uminom, ang lakas may negarilyo, matindi sa maalat, matamis, mataba. Diba? Eh yun, 104, grabe, no? Nawa, abot pa tayo sa ganyang edad, ano po, no? Pahabain pa ng Lord na ang buhay natin. Pero ang Diyos, hindi lang nagbibigay ng mahabang buhay, nagbibigay din siya ng buhay na wala hanggan. Pagkatapos ng ating buhay sa mundo ibabaw na ito, gusto ng Diyos pumasok tayo ng langit. Sa ngayon, medyo unpredictable, hindi natin alam kung ano magaganap ngayon sa mundo. Ang totoo, maraming pulis ngayon, kahit hindi sila mag-camouflage or full battle gear, nasusuot sila ngayon, naghahanda sila. Kasi baka isang araw, girahin tayo ng China, ready sila. So, hindi natin alam kung ano magaganap kinabukasan, wala tayong alam. Hindi rin natin alam kung buhay pa tayo, o kinabukasan, wala rin tayong alam. Pero ang nais ng Diyos, pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito, sa langit tayo tumira. Yan, mas magandang bahay ang binibigay ng langit. At mas magandang buhay at walang hanggang buhay. Yung mga hindi mo natikman na magaganda sa mundong ibabaw na ito, matitikman mong lahat sa langit yan. Yun. At para pumasok ng langit, sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. John 14:6. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Siya daw ang daan para tayo makapasok ng langit. Siya ang buhay, siya ang katotohanan. Bakit? Kasi ang lahat ng tao makasalanan. Lahat tayo papunta ng impyerno. Pero mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos nagkatawang tao at namatay sa Kalbaryo, binayaran niya yung ating mga kasalanan. Kaya isa nga sa 7 last words, di ba, it is finished. Nang ibig sabihin, tapos na ang mission ko, binayaran ko ang kasalanan ninyo. So ngayon, ang magagawa lang natin para pumasok ng langit, humingi ng tawad. Yan, hihingi ng tawad sa Panginoon, aaminin yung kasalanan natin, at hindi natin kayang magbagong buhay. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos para makapagbagong buhay. Yun. At babaguhin tayo ng Panginoon. At hindi niya lang tayo babaguhin, no? Papagilingin yung ating mga karamdaman, i-bless tayo ng Lord, ipopromote tayo ng Lord. Lahat ng mga magagandang pangarap natin magkakaroon ng katuparan. Gets natin? Actually, last week lang, I was in Nueva Vizcaya. Nagpadala na kasi ako ron ng magbe-bless ng bahay doon, eh gusto raw akong makarating. So no choice, pumunta ako ng Nueva Vizcaya. Last week lang na ako nagkakamali para i-bless naman yung bahay ng mga kapatira natin doon. So sa madaling salita ako, ang dami ko nang na-bless na bahay, sasakyan, buhay. Dami ko na rin mga batang inalay, madami na rin akong kinasal. In fact, this coming 27, may kakasal ako sa Antipolo. Noong nakaraan, katatapos ko lang sa Indang, Cavite. Kasi ako ay lisensyado, no? Hindi ako, legit po ako legit. Hindi ako kulurong. Ako ay legit, license, ordained, at ang church ay license and legit po. Yan. At sa pagiging Bless Our Cups ministry ko ay legit po ako na nagtuturo sa lahat ng kapulisan and all public servants all over the Philippine Island.
Kasi yung lisensya ko hanggang Pilipinas lang naman yan eh. Pagdating mo sa ibang bansa, hindi na yun. Hindi kasi Pilipino ako. Nakuha po natin. So para tayo pumasok ng langit, isa lang ang daan, si Jesus. Kaya sa oras na ito, tayo muna tayong lahat. Yan. Taas natin muna yung kanang kamay natin patungo ng langit. Sumunod po ang lahat sa maigling panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesucristo, marami pong salamat sa kabila po na ako'y makasalanan. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay nagkatawang tao upang ako'y mapatawad, mabago, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan kong nagawa sa isip, salita, sa gawa, taguman, o hayag. Ginawa ko nung bata pa ako hanggang sa kasalukuyan. Sa oras pong ito, hinihiling ko na ako'y iyong patawarin, baguhin, at tulungang huwag nang makabalik pa sa mga bisyo at kasalanan at maling gawain ko. Sa oras pong ito, linisin mo po ako ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo at bukas ngayon ang aking puso. Panginoong Jesus, pumasok ka, maghari ka. Mula sa oras na ito, ikaw na ang magpatakbo ng aking buhay at iyo pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang pagkatapos ng buhay ko sa mundong ibabaw na ito, ako'y hindi maparusahan kasama ni Satanas, kasama ng mga demonyo sa wala hanggang parusa sa impyerno. Bagkus, makasama mo po ako at ang mga anghel diyan sa langit sa walang hanggang buhay. Maraming pong salamat at naniniwala po akong dininig nyo ang panalangin kong galing sa ikinbuturan ng aking puso. Salamat po, Diyos ng marami, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. So bago natin ipag-pray si Brother Peter at yung bahay, pagparin kita po dito. Yung katarata mo po, pagparin natin yan. At saka sino po, tuloy mo lang yung pag naka-live siya, tuloy-tuloy naman. Sino pa po ang may sakit? Sige nga po. Opo. Lapit po kayo, pagparin ko po kayo. Yan, kung sino pa po may sakit, sige po. Yan. Yan. Yan po. Yan. Dito po. Lapit po kayo dito. Yan. Meron pa po bang may sakit yan? Maging lahat ng mga nakikinig. Actually, naka-live tayo ngayon. Naka-live tayo sa KOJF Church. Nilive ko. Para nang sa ganon, pati yung mga nakikinig at nanonood, maisama din natin sa prayer. So gusto kong ipaalam sa mga nakikinig at nanonood that God is not limited by time, distance, and even space. Maging habang kami nagpe-pray dito, aabutin mo rin ng Diyos dyan at gagawa rin ang Diyos sa iyo ng himala. Yun yan. Kasi ang Diyos ay spirito. Parang hangin, hindi natin siya nakikita pero nararamdaman. Ganyan ang Diyos. Kaya sa oras na ito, ipapag-pray ko ito, ikaw din, diyan, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, huwag kang kabahan, ang Diyos ay gagawa ng himala. Wala ho itong bayad, ha? At ang gagawin nyo lang, pag gumaling na po kayo at gagawin na kayo, ikwento nyo sa maraming tao, ako ay pinagaling ng Diyos, huwag nyo ikahiya na pinagaling kayo naga, Panginoon. Yan. Ikaw, anong pangalan mo? Irene, anong masakit sa'yo? May asma ka. Kailan pa yung asma mo? Mula pagkabata, so kailangan maputol na siya. Sa ngayon, anong nararamdaman mo? Wala naman. O meron? Parang last 2 years po, inatake na lang. Sa ngayon, anong feeling mo ngayon? Medyo okay naman. So ipag-pray natin, lubos-lubos na. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Katarata rin. Ano pong pangalan niyo? Edita Montalian. Pag may katarata kayo ngayon, anong nakikita niyo? Malabo ito. Malabo. Ito, operada. Ito, operada. Ito, malabo. Kayo po, Ate Aloha. Ganun din. Dalawa po ba isa lang? Isa lang. Yan. Kayo po. Ano pong masakit po sa inyo? Yung mata mo. Dini po. Mata at saka Mata at saka yung pandinig. Yan. So ipag-pray natin ha, na ang Diyos ay Diyos ng pag-araw.
parang uso. Pero pag magabi, maliwanag. Ayun. So, ibig sabihin parang may fog, no? May ulap, may usok. So, lahat yan ipapanalangin natin sa Panginoon na maalis na yun. Yung asma, ni Sister Irene, at ang pangalan nyo, nanay? Edita. Kayo po? Marcelina. Marcelina. Yan. Gandang pangalan, Marcelina. Yung iba, pangalan na ng kotse. Ganun na eh. Kayo, pang tao talaga. Ito, si Ate Lola. Yan. Extend natin yung kamay natin sa kanila. Extend natin. Yes, Lord. Wala pong imposible sa iyo. Nakatuon ang aming mga kamay sa kanila upang ipanalangin na alisin niyo ang katarata, alisin niyo ang asma, at alisin niyo po ang pagkabingi. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, as I lay my hands upon these precious people, digin niyo sila. Gawin niyo sila ng himala. Wala po kami ibabayad, wala po kami igaganti sa iyo, kundi ang pasalamatan ka. Kasi mula sa oras na ito, paglingkuran ka, Panginoon, ang mga nalalabing pang buhay na pahabain mo pa Amen. at pasasaganain mo pa, iaalay po sa iyo, Panginoon. Kaya po, Ama, sa oras na ito, ang espiritu ng asma ay aming pinapaalis Jesus name. mula pagkabata, asthmatic, si ikaw ay isang hindi dapat manatili sa katawan. Ang ibig tukuyin yung asma, hindi dapat manatili sa katawan, maputol sa pangalan ni Jesus. And Father, we pray, let your healing flow. In Jesus' name, Lord, the Son of the Living God, the Rakyama Labashiri Biyanda. At Lord, yung mga mata, Panginoon, na may mga problema, tanggalin nyo ang ulap, ang fog, ang dilim. Tanggalin niyo, O Diyos, ang kalabuan ng paningin sa pangalan ni Kristo Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Murabashiri ni Biyanda Rarahanda. At ang hiling po namin na makarinig, Panginoon, ang mahinang pandinig. In Jesus' name, the Son of the Living God. At maging si Sister Nena, Panginoon, na kumukuha ng video na meron mahinang pandinig. Bigyan niyo siya ng kagalingan, dakilang Diyos. At lahat ng mga nakikinig at nanonood at lahat ng narito, Panginoon, bigyan niyo po, Ama, ng himala. Bigyan niyo po ng kagalingan. Bigyan niyo po ng kalakasan. Bigyan niyo po ng kalusugan. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti at mabuti ka magpakailan ka man. Mabuti ka sa habang buhay. Sige, magpasalamat na po yung bawat isa. Pasalamatan niyo na ang Diyos. Sister, pasalamatan mo na ang Diyos. Magpasalamat na po kayo sa Panginoon. Magpasalamat na po kayo sa Diyos. Sige, sabihin niyo po, nanggaling talaga sa puso ninyo. Sabihin niyo, Lord, magaling na ako. Magaling na ako. Yes, magaling na ako. Magaling na ako. Magaling na ako. Magaling na ako. Ayun. Habang nagpe-pray tayo, anong naramdaman mo, Sister Irene? Alam ko medyo gumagaan. Gumagaan. Ano pa paanong gumagaan? May pakaramdam ko kasi ako na para lagi may nakabala sa... Ayun. Meron daw siyang pakiramdam na laging parang may bara rito. So after prayer, anong nangyari? Unti-unti po siyang nawawala. Unti-unting nawawala. Narinig ninyo? Amen. So ganun ng Diyos. Dalawa kasi ang klase ng kagalingan eh. Yung unti-unti, yung iba bigla. Biglang nawawala, iba naman gradual healing na tinatawag. Kayo naman po, nung nag-pray po tayo, ano pong naramdaman ninyo? May naramdaman ba kayong kakaiba? Sige nga po. Unti-unti pong lumiliwanag ang mata ko. Totoo po, lumiwanag yung mata ninyo? Lapit nga po kayo. Unti-unti pong lumiliwanag. Lumiwanag daw yung mata ni nanay! Hallelujah. Nanay, lapit po kayo rito. Kilala ko po ba kayo? Pinsan ni Kuya Romino. Pinsan kayo ni Kuya Romeo, pero nagkita na po ba tayo noon? Hindi ba first time lang? So it means, hindi ito gawa-gawa. Amen. Hindi ko siya dami, ha? Praise the Lord. Kasi baka sabihin ng mga nakikinig at nanonood, kulakuhan lang yan, dami mo lang yan eh. So hindi po dami. Lumiwanag po yung paningin nyo? Unti lumiliwanag. Oh, ano ba sasabi ninyo? Praise the Lord. Hindi ko kilala yan, ha? Kayo na kakakilala yan. Salamat sa Panginoon. Kunin mo nga yung mga pangalan nila. Thank you, Lord. Tapos palagi niyong panunuorin KOJF Church, YouTube, and Facebook. Just type it. Tapos meron ding TikTok at Instagram, pero mas maganda KOJF Church. Mamaya, Sister Nena, paalala mo sa akin, bigyan ko sila ng tracts, ha? Opo. Kayo naman po, ano pong naramdaman po ninyo nung nag-pray tayo? Meron po ba kayo naramdaman iba? Meron po. Ano pong naramdaman ninyo? Nakakarinig na ako konti. Amen. Nakakarinig sa Diyos!
Lord. Grabe! Oh, nagkita na po ba tayo? Kailan tayo nagkita? Ngayon. Ngayon. Kasi, ano mo siya? Binan. Biyanan. So hindi ko siya kilala, di ba? First time ko lang siyang sa porbahan mo ng porbahan ha? Tuloy-tuloy na ito. Amen. That is a God of miracle! Yes. Hallelujah! Pati yung mata na yan, dire-direkta na yan. Ay, hindi po ate, may naramdaman mo ba kayong kakaiba? Medyo nagliliwanag din ang mapanin ko, pero nananampalataya ako. Lumiliwanag na! Unti-unti rin Tingnan nyo nga po, gumandang lalaki ba ako? Kanina si Ate Aloha, hindi niya lubos kita yung gandang lalaki ko. Ngayon daw, unti-unti nang nakikita yung gandang lalaki. Pero ako po yung nagbibiro lang, pero totoo po yung nangyari sa kanila. Yung mo tayong lahat at pumikit, saglit, isang beses lang. Ngayon, kung ano man ang sakit mo, sabihin mo magaling ka na. Magaling na Sige ako. na, sabihin mo, kausapin mo ang Lord. Huwag kang matakot kung huwag ka mahiya. Maging lahat ng mga nakikinig. Lord, lahat po ng mga nakikinig, lahat ng narito, magaling na po. Malakas, malusog. Mahabang buhay. Amen. Dininig niyo ang kanilang mga panalangin. Gumawa ka po ng himala sa kanila. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So wala pong bayad dyan. Ang gagawin nyo lang, aalalahanin nyo lang ako. Yan, si Ricardo Carrillo, alalahanin nyo lang. Pati yung pamilya ko na naway patuloy kaming gamitin ni Lord, di ba? Amen. Para i-bless kayo. Yan. Makakaupo na po kayo, tawagin natin si Sister, si Brother Peter. Tsaka, si Brother Peter muna kasi birthday niya eh. Tapos yung family mamaya. Mrs. Anong wish mo kay Mr. mo? Anong wish mo sa kanya? Healthy po. Healthy, ano pa? O titingin sa iba, gano'n. Hindi ko sa tumitingin sa iba eh. Hindi ho. Nagbago naman na po eh. Oo. Hindi naman nakatuloy tumingin na pasulyap lang. Hindi naman tuloy yung pagtingin eh. Ayan, so yun. So ikaw naman, ano ang wish mo? Good health sa good life. Good lang kayo. Extend natin yung kamay natin sa kanya. Pag-pray natin siya. Lord, ang hiling po namin ng mga kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, lahat ng mga magagandang pangarap, ibigay niyo po sa kanya. Simple lang po ang pagkatao niya, simple lang ang lugar na ito, simpleng buhay lang po kami. Pero ang hiling po namin, katahimikan, kapayapaan, kaayusan ng puso't isip, Amen. at masaya at maligayang tahanan at pamilya. Amen. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. At sa oras na ito ay i-bless nyo nga yung bahay na to. Bless nyo nga. Sige nga. Kayo lahat dyan. Bless nyo yung bahay na to. Paala na kayo. Anong gusto ninyo? Sige na. O, para i-bless din kayo ni Lord. Sige, bless nyo. Anong gusto nyo sa bahay? Yan. O, sige. Sige nga. Babaong pamilya. Hindi ka baong pamilya. Yan. Yes. Yes. Hindi na natin iikutin yung bahay, ha? Yung mga angels na lang ang iikutin natin. At saka yung Holy Spirit, paiikutin natin. Kaya lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung gusto nyo magpa-pray over, counseling, so any help that we can render to you, just contact us. Dedication, house blessing, car blessing, kasal, anything. At bukas, huwag tayong mawawala, ha? Meron tayong gawain sa iba't ibang lugar. Yung hindi kayo makakarating, mag-live streaming kayo. So, ayan, tawagin natin yung family. Ayan. Galing nga. Galing nga. Tara. Ay, may sa. Ayan. Yan. Yan. Lord, binibless po namin ang buong bahay na ito. Amen. At nagtitiwala kami, this is just the beginning. Palalakihin, pagagandahin niyo pa ang tahanang ito. Paunlarin niyo pa ang kanilang pamilya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord. At Lord, ano man po yung mga espiritong hindi tama sa bahay nito, sa lugar na ito, alisin niyo to! Jesus. At iniimbitahan ka namin, Holy Spirit, iniimbitahan namin ang mga angels. At iniimbitahan lamang namin na dadago lamang dito ang mga mabubuting tao. Amen. Hindi makakatagal dito maging ang masasamang espiritu. At sa lugar na ito, Panginoong Diyos, ay
ang iyong gawain ay magpa-flourish, Panginoon. Magpapatuloy ang gawain sa lugar nito at lalaki pa, lalawak, lalakas, lalago pa, at dadami pa, Panginoon. Sa madaling salita, Ama, hindi namin binibless ang bagong tahanan ito, Amen. kundi binibless po namin ang buong pamilyang ito. Amen. Salamat po, O Diyos, na marami lahat ng kahilingan ng kanilang mga puso Yes, na hindi Father. namin kayang banggitin, pero alam niyo yung mga laman ng puso nila. Ibigay niyo pong lahat ito. Amen. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Ayun, so tapos na po tayo. God bless po. Okay na, send.